Ito na mga kababayan yung mga developments tungkol sa kaso ni Digong sa Dahig, kung saan kasalukuyan siyang nakakulong. Ang sabi rito sa balita, ICC prosecutor to present witnesses, evidence, recordings versus Duterte. Yan mga kababayan, ang sabi ni ICC prosecutor Karim Khan. Kaya yung mga panawagan po dito sa ating bansa at sa ibang bansa ng mga OFWs na bring Duterte home, malabo pa mga kababayan sa sabaw ng pusit ni Sara. Napakalabo na mga kababayan. Ang gawin ninyo, pagandaan ninyo ng mabuti ang inyong defense. Kasi sa bigat ng mga kaso at bigat ng mga ebidensya na ipipresenta ng prosecution panel, malamang sa malamang itong si Digong, habang buhay na po, hindi na siya makakauwi dito. Habang buhay na po siyang nasa ICC detention facility. O diretso na siyang makulong for life. Yung pinangawakan ng defense na si Digong kinidnap, ganon din, malabo pa sa sabaw ng pusit, kasing itim ng political ads ni Amy. Yung claim na yon, binagbakan po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ayan. Enrile slams claims Duterte was kidnapped. Yung mga next to impossible claims, mga kababayan, yun ang pinanindigan ng prosecution, ng defense, ng kampo ni Digong. Kaya sabi ni Enrile, many of his supporters and admirers, some of whom are learned academicians and legal scholars, claim that Duterte arrest was bereft of due process and that his delivery to the ICC for trial in the Netherlands was a violation of our dignity and sovereignty as a country. They blame BBM and his regime for this unprecedented legal event. With due respect, sabi po ni Enrile, with due respect to all, I beg to disagree. Sabi ng napakagaling na abogado at dating Senate President na si Juan Ponce Enrile. So sabi dito, Enrile cited the country's adherence to international law in the separation of powers of the three branches of the government. Sabi ng dating senador, we are a country governed by rule of law in a regime of justice. We are a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. And we adapt the generally accepted principles of international law as a part of the law of our land. We adhere to the policy of cooperation and amity with all nations. Pinangaralan po ni Johnny Ponce Enrile yung mga so-called academicians and scholars. Walang-wala sila sa kalibre po. Ang kalibre ni Johnny Ponce Enrile kasing galing ng kalibre ng namatay na dating Solicitor General. Yung kamamatay pa lang, Estelito Mendoza. Yung mga brilliant lawyers talaga po. Yung mga tinatawag na abogadong hindi lang di campanilla. Ang tawag ko po, di campanaryo. Talagang napanood ninyo noon. Siguro most of us napanood nung presiding officer siya sa impeachment trial ni Corona. O di ba? Napaka-sharp ng pag-iisip po ni Juan Ponce Enrile. Napakagaling na abogado. Kaya nga po, kinuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang Chief Legal Presidential Counsel. Kaya sabi po ni Enrile, the legislative branch niya makes the laws, the executive branch implements them, and the judiciary interprets them. They operate on the basis of check and balance of power among them. Now, coming back niya to the ICC case of former President Digong, how can anyone validly claim that BBM kidnapped FPRRD and delivered him to the ICC for trial in the Netherlands in the face of all the constitutional principles
I have recited and disposed in the provisions of Republic Act number 9861, especially Chapter 7 thereof. Yan ang puntos, mga kababayan. Yan ang tanong ni Enrile. Paano ang nakinidnap? Na strictly observed dito ang ating mga batas. Enrile also mentioned Marcos Os to faithfully and conscientiously deliver his duties as head of the state, when he assumed office in June 2022. Sabi po ng dating senador, "My position is very simple. I will not burn the whole house to save the ass of a cook whose error, negligence, or hubris caused a fire in the kitchen." Ibig sabihin ng hubris, yung kahambugan, kayabangan. It is basic though nearly an unwritten principle of statecraft, that the defense of the state is a prime duty of every government. Tama. Wala nga naman po. Malinaw na ginugulo ni Digong ng mga Duterte ang ating bansa. Ala nga naman po, walang gagawin yung ating Pangulo. That is the simple thing na gustong sabihin, ibig sabihin dito ni Johnny Ponce Enrile. Ang defense ng ating bansa, iyan ang prime duty ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Ang pinili nating leader po in the last election si PBBM. Tapos somebody na binigyan na natin ng pagkakataon to serve. Tapos na yung turno niya. Yun ang ibig ipaliwanag ni Johnny Ponce Enrile sa kanyang statement. Nanggugulo, nagwawala, at ang objective po, iupo yung kanyang anak na hindi man tumakbong presidente, kundi vice presidente. Hindi makapagintay. Hayaan mo na patuloy lang siyang manggugulo at masunog ang ating buong bansa dahil sa kanilang mga personal na ambisyon. Of course, hindi yon papayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga, in-underestimate nila yung kakayahan ng ating Pangulo. Ang tawag nila sa ating Pangulo, weak leader. Pero ang tanong, weak leader ang ating Pangulo? Siya lang, mga kababayan, ang nakapagpakulong ng dalawang pinakang-impluensyado, maimpluensyang tao. Sino? Si Kibuloy. Next, si Digong. O ngayon, weak leader pa ang ating Pangulo? Kung weak leader ang ating Pangulo, di hindi sana kayo iyak ng iyak dyan. Iyakan kayo eh. Ngayon, nasa dahig na si Digong. At sabi ng prosecutor na si Karim Khan, ICC prosecutor, the prosecution in the crimes against humanity charged against former President Rodrigo Duterte will present witnesses, thousands of pages of evidence, and nearly 16 hours of recordings at the confirmation hearing of the International Criminal Court. So sabi dito sa balita ng ABS-CBN, the prosecution presently intends to call a maximum of 2 witnesses to testify viva voce at the confirmation hearing. Yan po sabi ni ICC Prosecutor Karim Khan sa pagsabing the public redacted version ng prosecution's response to the order seeking observations on matters related to the conduct of confirmation proceedings. Ang ibig sabihin po ng viva voce, oral presentation of arguments. So sabi dito, at present, the prosecution has 129,359 items or 160,679 pages in its relativity database and further estimated 48,235 items or 100,864 pages held in another database that are currently in the process of being registered in the relativity database. Voluminous po, tambak po, para ng library. Napakarami. Yun pa lang, pag-review pa lang noon, pagbasa pa lang noon, baka abutin na ng mga 5 taon. I-review, counter-review. Kaya tama po,
Yung trial po will last for 8 years. Na si Laila de Lima po before na tawag dito, napawalang sala, 7 years. Almost 7 years na nakulong. Kung ano nangyari kay Laila de Lima sa ginawa ni Digong, yon ang mangyayari mismo sa kanya. Kita mo, talagang kinarma po. Kinarma ng todo si Digong. Self-inflicted po ang nangyari. Binaon niya yung kanyang sarili dahil sa kanyang sariling mga gawa. Ganon din po si Sara. Ganon din ang ginagawa pati ni Amy Marcos. Binabaon nila yung kanilang sarili sa trouble. So, after 8 years, doon lang mga kababayan, magre-render ng judgment ang ICC kung siya po guilty or not guilty, acquittal or conviction. Nakita niyo sa tindi ng napakakapal na mga documents. 100,000 pages. You see? Sabi dito sa balita, Khan said the prosecution is still determining the overall quantity of written and non-written documentary evidence that it intends to rely upon at the confirmation hearing. At a minimum anya, this will include the majority of the evidence cited in its application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte, which comprises 421 pieces or 8,565 pages of written evidence, 9 photographs, and 30 or 15 hours and 55 minutes of audio-visual files. The prosecution also expects to rely upon for the documentary evidence identified in its review of the collection and collected during its ongoing investigation, sabi po ni Khan. Itong audio recordings po na 15 hours, kasama dito yung mga pagmumura ni Digong, yung mga recorded na order niya na kill, pati yung kay Bato de la Rosa. Kasi yung mga utos na yon, ang chief implementer po si Bato de la Rosa. At sangkot din dito si Bongo. Kaya halimbawa si Bato de la Rosa at si Bongo manalo, malamang hindi din sila makauupo sa Senado. Halimbawa, may mga ulat na nga po na lumalabas, baka after Holy Week, isunod na po na ibiyahe si Bato. I-deliver ni General Torre. You see? So sabi dito, the prosecution has identified approximately 160 further items, mga additional pa to, including 15 audiovisual files with a duration of 5 hours, 40 minutes, and 12 seconds. That can be immediately disclosed and intends to disclose these items during the course of the week starting April 7, 2025, sabi po ni Khan. These items are non-witness related documentary material that it intends to rely upon at the confirmation hearing. These items will require limited standard reductions. Kaya sabi po ng mga legal experts, malaboan niya itong kahilingan ng kampo ni Digong na pagbigyan ang interim release. Yung mga ebidensya napakalalakas, napakaseryoso. At yung pinakamalakas niya na ebidensya galing mismo sa bibig ni Digong, siya mismo inamin na niya. Lalo doon sa mga ang tawag dito, investigasyon ng Quadcom. Ay, hindi lang yung investigasyon ng Quadcom. Mismo, recorded po ng government television, RTVN, PTV4, mga pribadong news organization. Lahat po recorded yung mga pag-utos na kill ni Digong. Ang nagkalat po sa YouTube. You see? Official declaration po, mga official pronouncements.
Kaya sabi ng mga legal experts, yung ebidensyang pinakamalakas niya, lumabas mismo sa bibig ni Digong. Pinahamak ni Digong yung kanyang sarili. Ganon din ang ginagawa ng kanyang anak. Pinapahamak niya yung kanyang sarili. Nawa na rin si Amy Marcos. Pinapahamak din ni Amy Marcos yung sarili niya sa pamamagitan po ng pagpalabas ng political ads na maitim. Maitim na political ads na sabi ni Chis Escudero, huwag magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Hindi yan galing sa akin Kay Chis Escudero po, propeta, mga propeta ng kadiliman. Tama pa?